Ayan yung kalamansi, 35 per kilo. So, may nakalagay naman ng mga price. Mayroong 15, may 10, mayroong 25. So sa bigas dito mga kalagalag, mayroong 52. May 46 din yung pinakaluma. Ang presyuhan sa karne dito hindi naman tumaas. So nasa 280 to 300 pesos. Depende sa klase ng baboy. Ayan. At yung manok naman nasa depende sa klase. So yung choice cut ang gusto mo, so nasa 200 pababa. So ang bigas dito is nagre-range sa 65, 54, 52. Dito naman sa kabila, so 52 ang pinakamura. So 52 ang pinakamura dito sa kabila. Ito, so 52. Ay, dito mayroong 51. Yan. So 51 ang lowest price doon. So ganun ang presyuhan ng bigas dito ngayon mga kalagalag. Ayan, no? So line of 5, wala na yung line of 4. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y muling maglagalag at tayo'y muling mag-iikot dito sa Tarlac City. Ayan. So yung ating pupuntahan ngayon mga kalagalag, so magkakaroon tayo ng palengke update. So tignan natin yung mga presyo sa palengke ngayon mga kalagalag. Pero yung unang titignan natin, itong presyo ng mga gasolina. Tignan natin dito sa highway. Titignan natin yung mula sa pinakamataas at pinakamababang gasolina. Kasi pagka mataas yung gasolina mga kalagalag, malaki kasi ang epekto sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin. So nagkakaroon ng domino effect. Kaya titignan natin ito kung gaano ba kataas. Kasi nung nakaraan may balita na parang tumaas yata ang gasolina, mahigit piso. So parang mahigit piso yata ang tinaas. Kaya titignan natin ngayon, kasi dati ang presyo ng diesel wala pang 50 pesos, pero yung iba nakikita ko may 60 plus na. Yan. At yung gasolina dati nasa 54 lang, 54 ganon, pero ngayon nasa 60 plus na. So tignan natin yung pinakamurang gasolina ngayon at saka yung pinakamahal. So ang mahal lang naman dito sa Petron at saka yung mga Shell ganon, yung mga malalaking gasolinahan. So matataas ang presyo nila. Pero pagdating dito sa yung mga maliliit lang na gasolinahan, itong hindi masyado kilala ang mga pangalan, medyo mababa lang yung kanilang gasolina. At yun yung ating alamin ngayon, yung presyo, para mai-share din natin sa inyo. At syempre yung mga presyo ng pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, mga gulay. Ayan. So importante talaga yung bigas. At nung nakaraan, nung bumili tayo mga kalagalag ng bigas, parang nasa 50 pesos ang per kilo, yung pinaka lowest price, yung pinaka mababang price yun. Pero ngayon alamin natin, baka may pagbabago na, o baka mayroon ng 40 plus. O dati ang pinakamurang bigas nasa 34. Dito sa Tarlac City mayroon tayong 34, 35 ganon. At nasa 40 plus yung mga magaganda, mga 41, 42, magagandang bigas na yan. Pero ngayon parang wala nang makita, kasi nung bumili ako nung nakaraan, nasa 50 pesos ang pinaka lowest price. Ayan, so samahan nyo lang ako mga kalagalag sa aking palengke update ngayong umaga. At para malaman natin yung presyuhan ngayon. Ang petsa natin ngayon mga kalagalag is this August 22, 2023. Ayan. So
titignan natin ngayon. Kaya huwag kayong bibitiw mga kalagalag, at ihatid natin sa inyo para mayroon din kayong idea kung paano tumataas yung bilihin sa ngayon. Kaya patuloy lang kayong sumama sa aking pag-explore sa araw na ito at sa aking pamamasyal. Let's go! Unang matutumbok natin dito mga kalagalag is yung Petron. So ito yung alamin natin na presyohan dito sa Petron, yung kanyang diesel, yung gasolina, at yung kanyang regular o yung kanyang unleaded gas. Yan. So tignan mo natin. Ayan. So dito sa Petron, ang gas dito sa Petron mga kalagalag is ayan. So diesel 61, extra ito yung unleaded 63.05, yung XCS 64.15, yung turbo diesel 64.25. So yan. So yan yung presyuhan dito ngayon sa Petron. Ayan. So alamin natin sa iba. Ayan. So dito naman sa refill, ang diesel nila dito mga kalagalag is 57. So 57.95, ang regular 59.99, ang premium gas 60.40. Ayan, so ito yung gasolina dito sa refill. At may isa pang gas din dito mga kalagalag, gasolina na mababa lang din ang may aso sa ilalim. May aso sa ilalim ng pick up. Kumunti ka na. Ito naman 58 ang diesel, 60 naman yung unleaded. Yan, so traffic kayo dito. Anong mayroon kaya? Traffic. Ay, may pasok pala ngayon. Kahapon kasi holiday kahapon holiday kahapon. Ngayon pasukan na ngayon, kaya traffic na naman. Itong gasolina na madadaanan natin mga kalagalag, ito yung pinakamurang gasolina dito sa Tarlac City. Itong orange fuel. Ito yung gasolinahan na orange fuel. Ito yung pinakamurang gas. Yung diesel nila mga kalagalag is 60.35, yung unleaded 60.05, yung diesel 57.65. So yan yung presyuhan nila dito. Ayan. Kaya titignan din natin ngayon yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayan, kung tumataas ba o kung bumababa. Kasi dyan sa mga sari-sari store talagang napakataas yung mga presyuhan ng gulay. Kaya titignan din natin yung presyuhan ngayon, kung gaano ba kataas yung mga presyuhan dyan sa palengke ngayon. Ayan. So ayan mga kalagalag, andito na tayo ngayon sa Tarlac City Public Market. Hindi tayo makapasok dito mga kalagalag, sarado dito, sinira nila. So doon tayo ngayon iikot sa kabila. At obligato tayong pumasok doon sa kabila. Ayan mga kalagalag, so ito yung public market natin ngayon. So maganda ngayon mga kalagalag kasi yung mga tricycle nandito na sa taas yung parkingan at saka yung mga motor. So dati kasi dito sila nagpa-parking sa baba, kaya nagkukos ng traffic. Talagang napaka heavy traffic dito, lalo na sa umaga, dahil sa mga nagpaparadang mga tricycle, mga motor, may iba't saka ibang mga sasakyan. Pero ngayon organized na, nasa ibabaw na sila. O dyan na sa taas na yan pwede mag-parking. So dito sa baba ngayon wala na, may humihinto pero bawal na mag-parking dyan. Yan. So mayroon ng nagbabantay. Yan. Kaya maluwag na yung daloy ng trapiko sa lugar na ito.
At papasok na tayo sa public market. Dapat mga twice a week nga dapat tayo nag-palengke update para mababantayan natin yung presyo ng mga gulay. Ayan. Ayan yung kalamansi, 35 per kilo. So sa mga prutas, so may nakalagay naman ng mga price. Mayroong tig 15, may 10, mayroong 25. Yan. So ito yung saging, may saging, mura lang yung saging mga kalagalag. Pero ang purpose talaga natin dito is yung bigas. Yun yung alamin natin kasi yun yung mga pangunahin talaga eh. So mayroong 15. So sa bigas dito mga kalagalag, mayroong 52. May 46 din ang pinakaluma. Ayan, sa karne naman dito mga kalagalag, ang presyuhan sa karne dito hindi naman tumaas. So nasa 280 to 300 pesos. Depende sa klase ng baboy. Ayan. At yung manok naman nasa depende sa klase. O yung choice cut ang gusto mo, so nasa 200 pababa. Iba-iba depende sa klase na makuha mo. So mayroong yung whole chicken mas mura lang yon, parang nasa 150 per kilo pag manok. Ganun din sa isda, walang pagbabago sa isda. So yung bigas lang talaga ang may problema ngayon. Ayan. Magkano po kilo sa carrots? 150 sa repolyo? 140. Matataas pa rin ano. Sige po, thank you. So 140, 150. So mataas, mayroong mataas, mayroong mababa din. So ayan mga kalagalag. Yung mantika naman dito mga kalagalag, yung 1 liter na mantika is 70 pesos ang per liter. Ayan. Ayan, so ito bigasan to dito mga kalagalag. So ang bigas dito is nagre-range sa 65, 54, 52. Dito naman sa kabila, so 52 ang pinakamura. So 52 ang pinakamura dito sa kabila. Ito, so 52. Ay, dito mayroong 51. Yan. So 51 ang lowest price doon. So ganun ang presyuhan ng bigas dito ngayon mga kalagalag. Ayan oh. So line of 5, wala na yung line of 4. Ayan, talagang napakataas. Mayroong 46 doon na nakita natin, pero baka hindi na natin makain yon. Talagang lumang bigas yon. May kasama pang bukbuk yon. Yan. Kaya ganun. So nagkaroon ng epekto talaga yung bigas natin mga kalagalag. Pero sa tingin ko, hindi ito dahil sa gasolina na tumaas. Talagang baka mahina talaga ang supply ng bigas ngayon at wala pang anihan. So ang anihan natin na bandang September pa. So hanggang last week yan ng September o first week ng October o ganon. So sa tingin ko hindi siya epekto ng gasolina kaya matataas yung presyuhan ngayon. Yan ay epekto talaga na kakulangan ng supply at hindi pa anihan ngayon. So bandang September pa siguro yan, last week ng September or
first week ng October. So baka magkakaroon na ng pagbabago yung presyo ng bigas natin. So talagang napakataas yung bigas ngayon mga kalagalag. Ayan, so naikot na natin yung mga presyuhan mga kalagalag. So hindi naman natin na interview lang isa-isa, pero nakikita naman natin yung presyuhan. Ang gulay ngayon talagang napakataas, no? Lalo na yung repolyo at saka yung carrots. So mataas ang per kilo ngayon. Dati kuwan lang yan, nasa 70 to 80 lang yan. Pero ngayon naglalaro na siya sa 150 pataas. So depende sa klase yon ng mga carrots na makukuha nyo. Yung napagtanungan natin, hindi pa good yun. So para may good yan, umaabot sa 200 pesos yan yung mga goods na carrots. So talagang napakataas ang presyuhan ngayon. Kaya mag-budget talaga tayo ng maayos sa ating bibilhin talaga natin yung talagang kailangan lang. Pero kung hindi naman kailangan, ay wag na nating bilhin, dahil talagang napakahirap ngayon. At yung budget mo, kung 500 yung budget mo sa pamamalengke, ay wala ka masyadong mabibili noon, kasi isang kilong karne 280, bigas, makabili ka muna isang kilong bigas sa halagang 50 pesos, di 300 na yun. Yung mga rikado pa na kakailanganin mo dun sa karne mo. Ayan. So baka yung pang isang araw mo, baka magkukonsumo ka ng 500 pesos sa one day mo nga na konsumo ngayon. Kaya medyo magtipid at napakataas ang bilihin sa ngayon. Lalo na yung bigas natin, talagang napakataas. Kung 2 cup ang kakainin mo, dapat isa na lang muna. At inom na lang ng maraming tubig para makatipid. Ayan. O, kaya dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli, ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.